Hello viewers! Welcome back sa ating Plane and Solid Geometry series. So, nandun na tayo sa portion ng Solid Geometry and yung 3D shape na i-discuss natin ngayon ay yung tinatawag na cone. So, ngayon na na-explore na natin yung cylinder, let's move on to another fascinating 3D shape, the cone. So, like a cylinder, a cone, meron din siyang circular base. Meron din siyang circular base dyan. However, instead of having dalawang parallel circular bases tulad nitong sa cylinder, yung cone, ang nangyayari kay cone, from circular base sa ilalim, pagdating sa taas, etong circular base na yan, point na lang siya. So, kapag ka point na lang yung nasa taas natin, paano na natin mafo-form yung 3D shape? So, ganyan siya. So, meron tayong circular base sa ilalim sa cone, tapos pagdating sa taas, point na lang siya. Ang tawag natin sa point na yon ay vertex. So, ano yung itsura niya? Ganyan siya. From circular base, tapos yung taas, point na lang siya. Ang tawag dyan ay vertex. So, ano ba ang formula ng volume? So, di ba para siyang similar sa cylinder? Ang pinagkaiba niya lang yung taas niya, point instead of circular base din. Yung concept dito, kapag ganito siya, from cylinder na magiging cone, ang nangyayari sa volume, nagiging 1/3. So, magiging 1/3 na lang siya. So, pagdating sa volume, same formula tayo. Area ng base times height, pero magkakaroon lang ng 1/3. Kasi may mga portion na tayong nabawas di ba? Ayan. Yung mga portion na nabawas na yan, equivalent yan sa 2/3 ng volume ng cylinder. So, yung matitira, 1/3 na lang. 1/3 pi r squared h. Or area ng base times height. Yan, ganyan siya, no? So, doon naman tayo sa lateral area. Pag sinabi nating lateral area ng cone, di ba ganito siya? Hindi kasama yung bottom. Basta yung gilid. Hindi kasama palagi yung top or bottom. So, pag sa cone, ito yung lateral area niya. Ang mawala lang sa kanya yung bottom, di ba? Kasi yung point, hindi mo naman pwede tanggalin yan Ayan yung lateral area. So, paano natin makukuha yan ngayon? Halimbawa, meron tayong papel, tapos gusto natin maka-form ng cone. Paano tayo makaka-form ng cone? Di ba meron kang papel na ganyan? Nagkupit ka ng circle. So, dito pa lang ba makaka-form ka ng cone pag perfect circle? Hindi. Hindi ka makaka-form ng cone yan. Pwede nyong itry, no? Halimbawa, curious kayo, hindi kayo makaka-form ng cone dito. Para maka-form kayo ng cone, kailangan nyo maggupit ng sector. Ano ba itsura ng sector? Di ba ganyan siya? Kailangan mo magtanggal yan. So, locate mo yung center, tas tanggal ka ng sector. Pag kinat mo yan, ganyan na yung matitira, di ba? Pag pinag-meet mo to, doon ka pa lang makaka-form ng cone. Ito na yung itsura niya. Yung pinaka-point sa taas, ito yon. Diba? Ito yung pinagdikit mo. Ganyan na itsura niya. Magiging cone na siya. So, para maka-form tayo ng cone, kailangan natin magtanggal ng sector sa isang circle na plane. Ito, sector din tong part na to. Diba? Major sector ang tawag natin dyan. So, yung major sector na natira, ito siya, diyan nang galing yung cone natin. So, ibig sabihin yung area niyan ng major sector, yan yung lateral area. So, paano ba tayo nakakakuha ng area ng sector? So, wag tayong gumamit ng angle, no? Kasi di naman given usually angle dito. So, arc length tayo at radius. So, paano natin kunin yung area niyan? Diba, S times R lang. So, pagdating sa lateral area ng cone, ano tong S na to? Asan yan? Diba ito yan? Pagdating sa 3D. So, ibig sabihin yung S, pwede nating palitan ng circumference. Or sabihin natin circumference ng base. Tapos, yung radius, asan ba to? Diba ito yan? Or pwede rin ito, kung ilipat natin sa gilid, pag nirotate mo naman yan, mapupunta lang din yan dito, diba? So, kung radius sa plane circle, ano siya kapag ka-cone na? Ano yung equivalent ng radius na yon? So, ano yan? Anong tawag dito natin? Ang tawag natin dyan ay slant height. Kasi meron tayong dalawang height. Meron tayong height na perpendicular sa base,
height lang yan. Height lang ang tawag natin dyan or altitude. Pero pag ang height natin ay nakaslant, ang tawag natin dyan ay slant height. Tapos yung letter na dinedenote natin dyan ay L. So yung radius, pwede natin palitan ng L na lang. So yung equivalent ng radius sa sector, slant height siya. So ito ngayon yung formula ng ating lateral area. Tapos may 1/2. So nakalimutan ko yung 1/2 guys. Ayan. May 1/2 pala doon. 1/2 SR pala yon. So, ano ba ang circumference ng base? Ano ba usually ang base natin pag cone? Di ba circle? So, pwede nating palitan to ng 2 pi r times h. So, tanggalin na natin yung 1/2, pati yung 2. Ay, RL pala yon. Ayan. Tanggalin natin yung 1/2 saka 2. So, pi RL na lang. So, ito na yung simplified formula ng ating lateral area. So, kung naintindihan natin yung concept, kung saan siya nanggaling, sa major sector, pwede mo siyang ma-derive kung nakalimutan mo, 'di ba? Mag-drawing ka ng sector, tapos kunin mo yung area nung major sector, 1/2 S times R, 'di ba? Tapos magiging ganyan siya. So, lateral area lang yan, ibig sabihin yung gilid. So, kung gusto natin kunin yung surface area, i-add lang natin yung nasa ilalim. Yan. So, meron kang dinagdag na circular base sa baba. So, dadagdagan lang natin yung formula ng lateral area ng isang circle, di ba? Or yung area ng base, which is pi r squared, kasi circle siya. So, pag nagkakabisa kayo guys ng surface area, ganito yung format nyo. Parang hihiwalay nyo yung part by part. Kung nasan mo ni lateral area, nasan mo ni top or bottom, tapos paghadin nyo sila. Kasi, ganun yung mas magandang way guys para sa akin. Kasi mas concept-based yung pagkabisa natin ng formula. So, apply natin sa problem. Problem number 1, the lateral area of a right circular cone is 40 pi square meters. The base radius is 4 meters. Ano to yung slant height? So, binigyan tayo ng lateral area na 40 pi. Yun daw yung lateral area. Yung LA na yan ay 40 pi. So, yung hinahanap ay slant height or L. So, binigyan tayo ng radius na 4. So, palitan lang natin to ng 4. So, very straightforward nito guys, no? Shape solve lang. Very easy question. So, tanggalin natin yung pi. So, L is equal to 10. So, next problem, the circumference of the base of a cone is 8 pi centimeter. If the volume of the cone is 16 pi cubic centimeter, what is the height? So, your circumference ng base, 8 pi. So, ano ba yung base natin? The circle, di ba? Ano ba ang formula ng circumference ng circle? 2 pi r. So, ito yung r dyan. So, isa-isahin muna natin yung given. So, volume, binigay yung volume, 16 pi. Ano daw yung height? So, wala siyang sinabing slant. So, dalawa kasi yan eh. Either L or H, di ba? So, pag sinabing slant height, L. Pero, pag walang sinabing slant, pag sinabi height lang, ito na tayo automatic. So, asan yung height na yun? Ito siya. Perpendicular sa base, tapos tumatama sa vertex. So, paano natin makukuha yung height? Di ba yung formula ng volume? 1/3 area ng base times height. Ano ba yung area ng base? Circle. Pi r squared times h. Tapos, binigay yung volume, di ba, na 16 pi. So, ito na yung working equation natin. Ang kulang na lang, kailangan matanggal natin yung ibang letter, yung ibang unknown. Kailangan h lang yung matira para ma-shift solve natin. So, dahil may natitira pang r squared, kailangan humanap tayo galing sa ibang given kung saan man tayo makaka-extract para ma-extract natin yung r. So, meron pa bang binigay? Yes, may binigay na circumference na 8 pi. So, eto ngayon yung gamitin natin to eliminate r. So, 8 pi is equal to 2 pi r. So, tanggal yung pi, r is equal to 4. So, meron ka ng value ni r, substitute mo lang dito. So, h na lang yung natitira, shift solvable na siya. So, 3 centimeters yung ating answer. So, next problem, a cone and a cylinder have the same height and the same volume.
Find the ratio of the radius of the cone to the radius of the cylinder. So, sa cone, yung volume, ito siya. 1/3 area ng base times height. Or pi r squared. Sa cylinder naman, pi r squared times h. Kasi pares namang circle yung mga base nila. So, assume muna natin na magkaiba sila. Gawin nating volume 1, radius 1, height 1. Volume 2, radius 2, height number 2. Kasi magkaiba sila lahat eh. Yan muna yung initial natin, assumption. Sabi sa unang sentence, same height daw sila and same volume. So, dahil pareho yung volume and yung height, tanggalin na natin yung subscript. Kasi pareho lang daw sila. Kasi pag naglagay tayo ng subscript, diba, dinitreat natin sila as magkaibang value. So, ayan, yung R1, radius ng cone, yung R2, radius of the cylinder. Ano daw yung ratio ng radius ng cone, R1, to the radius of the cylinder, R2. So, paano ba ang ratio? R1 over R2. So, i-express muna natin yung R1, saka yung R2. Tapos, saka natin sila i-ratio sa isa't isa. So, ang gagawin natin, algebra. Kailangan R1 lang yung matira sa either side ng equation. So, tanggalin natin lahat ng constant. So, 3 over pi h. Cancel yung 3, cancel yung pi, at cancel yung h. 3v over pi h. So, gawin din natin yan dito sa kabila. So, saka natin sila i-ratio ngayon. So, may squared pa din, di ba? Ayan. So, yun yung kanilang ratio. So, dahil pareho nga yung v, cancel to. Pareho yung h, cancel din. Pareho din yung pi, di ba? Pareho lang yan. So, ang matitira na lang dyan ay 3. Ang kailangan natin, R1 over R2. So, di ba meron tayong law sa algebra, recall, pagka pareho sila ng exponent, pwede nating ilabas yon. So, ganun yung gagawin natin dito. Yan, nilabas natin yung squared. So, dahil R1 over R2 lang, square root natin both sides. So, R1 over R2 is equal to square root of 3 or 1.732. So, ito na yung ating final answer or yung letter A. So, problem number 1, a cone was formed by rolling a thin sheet of metal in the form of a sector of a circle 72 cm in diameter with a central angle of 150 degrees. What is the volume of the cone? Sabihin na natin, ito yung 150 degree angle. Tapos parang pinagdikit daw tong dalawa. Pinagdikit yan para maka-form siya ng cone. So, dito sa sector, etong S natin, di ba pag pinagdikit mo na tong dalawa, halimbawa, nandito yan, yung hati, nandito. Ano tong S na to? Di ba ito siya? Yung circumference ng base. So, lagay ko dito. Lagay natin. Kung ano yung S dito or yung arc length, yun yung circumference ng base pag naging cone na siya. Tapos, itong radius ng sector, pag naging cone na siya, ito yan, di ba? Or pag nilipat dito, halimbawa, ni-rotate natin na kaunti, pag ganyan. Tapos, napunta dito yung hati para lang mas kita natin. So, ano na to, di ba? Ito yung slant height. So, yung radius ng sector, pagdating sa cone, magiging slant height na siya. So, kunin natin itong mga to para magkaroon tayo ng parameters sa cone. So, ano yung S natin? Di ba r theta? So, binigay yung diameter. So, gawin natin siyang radius. Divide 2 natin. So, bali 36. Tapos, ito yung theta. So, kunin natin yung S. R theta or 36 times
150. Pero kailangan naka-radians. 1/8 pi over 180. So, bali 36 times 150 pi over 180. So, bali 94.25 centimeters. So, ito na din yung circumference ng base. So, yung R naman, which is 36, ito na din yung slant height natin. So, kailangan natin yung volume ng cone. So, di ba nalipat na natin lahat ng parameters sa cone? Pwede nating tanggalin or kalimutan na muna yung sector, okay? So, doon na tayo sa cone. So, ano ba ang formula ng volume ng cone? Ito siya, 1/3 pi r squared h. So, saan tayo makaka-extract ng data dito? Dito, makukuha natin yung radius, di ba? Sa circumference, 2 pi r. Circumference ng circle. So, kunin muna natin yung r. Shift solve na lang natin, no? Or pwedeng ganyan na lang, i-algebra natin. Divided by 2 pi. So, 15. Tapos, meron tayong L. So, okay na yung R. Kulang na lang tayo ng H. So, asan ba yung H? Di ba, ito yung center ng base. Center ng circle sa base. So, asan si H? From vertex. So, from vertex to center ng base. Tapos, perpendicular. So, yun yung H. Yun yung H, di ba? Tapos, yung radius ng base, ito yan. Radius ng tawag natin dyan. Radius ng cone. Iba yung kanina na radius ng sector. Iba yun. Wala na tayo sa sector. Kalimutan na natin. So, ito, radius ng cone na tayo dito. So, yung slant height, ito yan. So, kung papansin nyo, makaka-form tayo ng right triangle. So, ano ulit ang formula ng right triangle? Pythagorean theorem, di ba? So, C yung hypotenuse, yung katapat nung 90-degree angle. Pag in-square mo, equal siya sa sum ng squares ng sides. So, dito, sa triangle na yan, ito yung hypotenuse, si L, kasi siya yung katapat nung 90 degree. So, L squared is equal to yung dalawang other side, H squared plus radius ng cone squared. So, dito makukuha na natin si H kasi meron tayong L at meron tayong radius ng cone. So, ilagay natin sa equation, 36 squared is equal to H squared plus 15 squared. So, i-shift solve na lang ulit natin, ano? So, 32.73. So, meron na tayong R, meron na rin tayong H. Therefore, we can get the volume na. Substitute lang natin lahat ng given sa formula. So, calculate natin. (7711) cubic centimeter. Or yung letter B. So, ayun lang guys. Yun yung ating discussion ng cone and nag-solve tayo ng mga konting problem solving. So, sana marami kayong natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss ko sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.